Alright, magandang araw po sa inyong lahat. Batang Maynila to, it's mag-usapan natin itong ipinost ng Baylon ngayon. Ito pong Baylon ngayon, ito po ay Maka ABS-CBN. Marami pong Facebook page na Maka ABS-CBN, mga Kapamilya Network. So, wala pong problema dyan. Kanya-kanya po kasi nga FB page, kanya-kanya pong sinusuportahan. At katulad na itong Baylon ngayon, ito pa ay sumusuporta sa ABS-CBN. Wala pong maling ginagawang ABS-CBN. Pag nakita nyo yung post ng Baylon ngayon, lahat po pabor sa ABS-CBN. Pero sabi ko nga po, okay lang yan. Kasi meron namang mga FB page na pabor, halimbawa, pabor sa GMA. Kapag nag-post sila, perpektong-perpekto ang GMA. Kahit po sa kapatid network sa TV5, meron din mga FB pages na full support sa TV5. So, wala pong problema yan. Kanya-kanya kasi nga na yan kinakampihan o pinapaboran. So, wag na tayong magtaka kung sakali mang maglabas sila ng mga report na pabor dun sa kanilang mga sinusuportahang mga programa. So, sabi ko nga sa atin, okay lang yun. Basta lang, ito lang naman ang importante. Basta lang, dapat tama ang inyong inire-report. Diba? Basta tama. Halimbawa, yung programa mo, talagang namamayagpag sa ratings, di ibalita mo. Pero kapag bumaba sa ratings, ibalita mo rin. Hindi yung sasabihin mo, number 1 pa rin kahit talo na. So, dapat patas, di ba? Okay lang yung ganun Kanya-kanyang support yan Kanya-kanyang mga pinapaboran. Pero dapat, lumagay sa tama. Kung medyo natatalo na, di tanggapin ninyo. Di ba? Kagaya nito mga kababayan, itong Baylon ngayon ay kinongratulate itong kanilang mga programa. Ito muna, unahin po muna natin itong Philippine TV Primetime. Dito sa Primetime TV, ito po si Coco Martin ay na-reach daw niya ang record high ratings ng kanilang action series FPJ's Batang Quiapo. Ito naniniwala ako kasi Batang Quiapo, magandang magandang programa yan. At kahit noon pa, sinubaybayan natin lahat ng tinapat dyan sa Batang Quiapo ng GMA, wala, hindi po makaporma. Kasi naman maganda naman kasi yung programa, itong Batang Quiapo. At sabi nga, noong August 24, 2023 episode, sila po ang naging overall number 1 TV series sa Primetime TV. At sila ay nakapag-register ng 24.3% ratings galing sa urban at rural areas. Ayan, so yan yung nangyari diyan sa programang FPJ's Batang Quiapo ni Coco Martin. Congratulations congratulations dito kay Coco Martin. Meanwhile, ito namang Voltes 5 Legacy na dati talaga namang sinabi nila lalampasuhin ng Batang Quiapo. Noong umpisa, talagang dikit na dikit, lumalampas pa dito sa Batang Quiapo. Pero bandang huli na, wala na Wala na, hindi na makaporma. At ito ngayon, sila ay nakakuha ng 19.9%. At ito mga kababayan, ito yung pinagmamalaki netong FPJ's Batang Quiapo. Sabi nila, napakahina daw, limited lang ang reach ng A2Z, TV5 at Kapamilya Channel. Kumpara dito sa GMA na merong widest reach, pinakamalawak na reach na merong 101 TV stations. So sa kabila nung limited na reach ng FPJ's Batang Quiapo ay nag-number 1 pa rin pagdating sa prime time. Itong programa ni Coco Martin. So okay na tayo dyan sa prime time. Ito lang ang problema. Ito naman yung sabi ko nga sa inyo, okay lang sumuporta basta totoo. Kagaya nito, itong Baylon ngayon sumusuporta sa FPJ's Batang Quiapo, okay lang yan kasi alam ko naman totoo yan yung report. Pero ito lang, itong ipinost ng Baylon ngayon tungkol po sa noontime show. Nasabi nila itong noontime show daw ng Kapamilya Network na It's Showtime ay nakapag-post ng 8.4% TV ratings. Kumpara daw yan dito sa 7.4 ng Itbulaga
at 5.1% dito sa EAT. Pero hindi nyo pa na ginawang 0 yung EAT. Total, mag-iimbento lang kayo ng ratings. Hindi mo pa sinagad, dapat sinagad na netong Kantar. Kasi ito, kantarantaduhan na naman to. Ito pong ratings na to galing po sa Kantar. Alam natin ang Kantar, partner po yan ng ABS-CBN. So, expected naman na natin na talagang number 1 lagi ang It's Showtime pagdating dito sa Kantar. Etong kanilang kantarantaduhan na sinasabi. Pero yun yung 8.4% daw yung It's Showtime. Sinundan siya ng Tape Bulaga, 7.4%. At 5.1 lang daw yung sa EAT. Anong kantarantaduhan to? Sabi nga, dapat isiniro nyo na lang yung EAT at ginawa nyong 10, etong 10%, etong kapamilya network ninyo, at tinaas nyo na rin to, gawin yung 9, etong Tape Bulaga, para masaya kayo. Hindi nyo pa sinagad. Ito, nag-iimbento rin lang din naman kayo ng ratings. Di dapat sinagad-sagad nyo na, para masayang-masaya kayo. Ito ay galing daw dito sa Kantar Media, na alam naman ang buong Pilipino, o buong Pilipinas, na itong Kantar Media ay partner ng ABS-CBN. So, edi pagkalat ko yung kantarantaduhan yung TV ratings na yan. Wala namang naniniwala eh. Sabi nila raw, mas maganda raw itong Kantar Media kasi minimeasure daw nito ang TV audience sa urban at rural areas. Habang yung ibang ratings provider daw ay sinusukat lang yung urban area. So, tinitira pa nito ang Nielsen. Okay, Nielsen, tinitira ka ng Kantar. Para pinapalabas ng Kantar, ay ang ratings ng Nielsen, yan ang hindi totoo. O kulang-kulang. At ito daw ratings ng Kantar, ito raw ang totoo. Grabe. It's Showtime 8.4%. Hindi ka nga makaporma dyan sa EAT. Mas dyan pa nga lang sa Tape Bulaga, hindi ka na makaporma, tapos sasabihin mo number 1 ka. Ano namang kantarantaduhan yung kinakalat ninyo? So, ayan mga kababayan, yung update natin dito sa ratings na inilabas ng Kantar Media na ipinost ng Baylon ngayon. Sabi nga sa inyo, okay lang sumuporta, pero dapat yung pinopost niyo yung totoo lang. Hindi yung pabor na pabor ka, kahit magkalat ka ng kasinungalingan. Gagawin mo para lang maging number 1 yung sinusuportahan mo. Pero ang totoo, niloloko nyo yung mga tao. Di ba? So, eto mga kababayan, huwag kayo maniniwala to, Dits. Naglabas na naman ng kantarantaduhan itong Kantar na ito. Kasi sa TV ratings ng Nielsen Philippines, Artam, Nutam, Fintam, yan, lahat ng tam. Nagsama-sama na. Overall, ito yung rural, tapos kung saan-saan pang lugar, urban, kung susulok-sulok sa mga iskinita, yan, kinuhaan na ng Nielsen. August 24 din. Ano ang lumalabas na na ratings? Napakataas ng ratings ng EAT. Number 1 pa rin ang EAT pagdating sa Nielsen TV ratings. Ayan. Tapos sasabihin niyo, number 1 na itong It's Showtime. Number 1 kamo sa pagpapalabas ng kabastusan, yan. Puro na lang simpleng kabastusan, kaya kayo nadadali ng MTRCB. Tapos kapag kayo pinatawag ng MTRCB, kayo, papaawa effect kayo, pa-victim effect kayo. Pero kayo naman ayaw yung tigilan yung mga kabastusan dyan sa inyong programa. So ayan mga kababayan, nilabas na na sarili nilang inventong ratings. Naglabas na naman ng kantarantaduhan etong Kantar Media. At ang totoo pong ratings ng number 1 noontime show sa mga panahong ito ay EAT ng TVJ dyan sa TV5. So congratulations ulit dito sa pamunuan ng TVJ Productions at ng TV5.